holy anger, banal akamwa. Minsan, mayroong nag-confess sa akin. I heard this confession, and I hope you don't mind. I will talk about the experience of that confession. And hindi lang minsan, o dalawang beses, naririnig ko sa confession, "Forgive me, Father, for I have sinned." Ano po yung gusto nyo i-confess? Nagkasala po ako. Anong kasalanan po ninyo? Nagalit po ako. I was angry. And listening to that confession, may I ask you, kasalanan ho ba yung magalit? Kasalanan ho ba yung magalit? Nagagalit ba kayo? Tumataas ba yung presyon ninyo? Tumataas ba yung boses ninyo? Nagagalit din ba kayo? Sa palagay ko, tayong lahat, humanly speaking, nararanasan natin yung nagagalit for many reasons or whatsoever. Pero tinanong ko po yung nagko-confess sa akin, ano po yung ginawa nyo nung nagalit po kayo? You know why? Because because anger is an emotion. Ang galit ay isang nararamdaman ng kalooban. Sabi po ng Webster Dictionary, emotion, a natural, instinctive state of mind deriving from one's circumstances and mood or relationship with others. And a second definition of emotion, instinctive or intuitive feeling as disgust from reasoning or knowledge. Ito po yung galit ay isang emosyon. Lumalabas sa ating lahat. Natural. Because it is an emotion, kamukha po yan ng malungkot. Kamukha po yun nung natatakot. Kamukha na yung when you are disgusted, nasiraan ka ng loob. You are bored, naiinip ka. You are lonely, malungkot ka. Or when you are joyful or happy, these are emotions. Ito po ay mga bagay na nararamdaman natin sa buhay natin, kamukha ng galit. Ako, nakakasigurado ko, ang galit, like any other emotion, darating at lilipas. Meron ba kayong taong nakitang 24 hours na galit? O kaya 24 hours na tumatawa? Delikado po yun. O kaya 24 hours siyang natatakot tuloy-tuloy? That's not healthy. Kamukha po ng mga bagyo. Kahit gaano kalakas ang bagyo, ito mga sunod-sunod na bagyo, darating, aalis. Ganyan po ang emosyon. Ganyan din po yung takot. Ganyan din po yung galit. Ang tanong, nung nagalit ka, anong ginawa mo? At kalawang tanong, ano yung kinagagalit mo? These are two important questions about emotions. Bakit ka galit? Sasagutin ko po, no? Usually, your sense of anger or your source of anger is something very important to you. You are passionately attached to a situation or a thing na yun ang kinagagalit mo. Kung ano ang mahalaga sa iyo. Bigyan ko ng example na halimbawa, mahalaga sa iyo yung malinis. Malinis. Parati ka naglilinis. Kukuskus kang kukuskus. Walis ng walis. Malinis ang iyong halaga. Mahalaga sa iyo ang paglilinis. Kaya binibigyan mo ng panahon. Hinabilin mo sa mga anak mo, sa mga apo, sa mga pamangkin, panataliin yung malinis ang bahay. Biglang umuwi ka, minsan, nakakalat ang gamit.
Yung mga pinagkainan na plato, hindi nahugasan. Yung maruming damit, nakakalat. Anong mararamdaman mo? Galit. Nagagalit ka dahil mahalaga sa iyo ang malinis. Hindi ka lang galit sa tao, galit ka dahil mahalaga sa iyo ang malinis. Meron akong kilalang pare, ang mahalaga sa kanya, oras. Oras. Pag pinag-usapan, siya, darating siya. Kung alas 3, alas 3. Alas 4, alas 4. Alas 4:30, alas 4:30. Napansin ko siya, nagagalit siya pag yung kausap niya hindi tumutupad sa pinag-usapang oras. Lalo na kung yung schedule niya sunod-sunod. Minsan nga, nakasabay ko sa kasal. Kasal. Itong paring ito, ako'y guest priest lang naman, hindi naman ako yung parish priest. Sidekick lang po ako. Ako'y nakipagkasal. Bilang pare, kasama ko sa altar. Pero hindi nakarating sa oras yung kinakasal. Mahalaga sa pare yung oras. Nagalit yung pare. Inumpisan niya yung kasal, wala yung kinakasal. Kaya po nung darating yung kinakasal, tumatakbo na. Hindi po sila naglakad. They did not walk in the aisle. They were running. In the aisle. Mahalaga kasi doon sa pare yung oras. But for me, siguro, kung konting oras, minuto na lang, I would wait. Baka kung minsan, medyo natagalan sa makeup, o mas maraming picture-picture, or matraffic. But for that priest, I respect him. Yung kinagagalit niya, yung peeve experience niya, when you do not come on time. Marami pong mga dahilan kung ano ang kinagagalit natin. Ang pakiusap ko lang sana, yung kinagagalit natin, tunay ngang mahalaga. Baka kasi yung kinagagalit natin, malit na bagay lamang kumpara sa halaga ng pinagpapalit mo sa galit mo. Sabi nga nung kaibigan namin noon, si Director Marilu Diaz-Abaya, kahit po direktor ito, siyempre temperament din. Pero sabi niya, dapat yung galit mo is commensurate to the value that you are standing for. Kaya nga, minsan, may apostolate tayong magandang-maganda, magtatampo ka, magagalit ka, ipagpapalit mo yung mission mo sa Diyos dahil sa galit mo sa isang nangyari, hindi natuloy yung meeting o hindi nagawa yung plano. You do not let go of something more important to what you are really passionate about. It should be commensurate. Bigyan ko pa yun ng halimbawa, merong isang tatay, mahal na mahal niya yung kanyang manok. Yung kanyang manok na pinangsasabong. Hindi, true story po ito sa barangay. Yung manok niya, pinapakain niya ng corn beef. Mayroong vitamins ang kanyang manok. At pag umaga, pinapausukan niya at saka niya minamasahin kanyang manok na pansabong. Inutusan niya itong anak niya, kaya lang may klase itong anak niya, nabigyan ng tubig at pagkain itong manok niyang mahal na manok. Itong bata yata, nakalimutan niyang bigyan ng tubig at pagkain yung manok on time. Galit na galit yung tatay, sorry po, totoo, binatukan niya, sinaktan niya ang kanyang anak dahil sa kanyang manok. I don't know, kayo na po yung magsabi kung anong mas mahalaga, yung manok o yung anak. I mean, there are ridiculous reasons for why we may be angry. Sa traffic, sa dumi, or whatever that we have, for more higher reasons. Sometimes we have reasons why we are angry. Please, don't forget your value why you are angry. Kung minsan yung mga bata, ang naalala lang nila yung galit mo, yung masakit na palo, yung mura, yung masakit na sinabi mo, hindi yung mahalaga sa iyo. Dahil sa galit mo, hindi nila nakita, mahalaga pala sa iyo yung malinis. Sa galit mong sobra, hindi pala narinig nila, mahalaga pala sa iyo yung oras. Dahil sa galit mong sobrang-sobra, hindi nila nakita, mahalaga sa kayo yung pinag-usapan ninyo, your agreement. Therefore, even if your anger is an emotion that gives passion to what you really value,
it might overshadow the value it represents. It ceases and it loses its meaning and its value. Maybe we need anger, or we need that adrenaline to be passionate in what we value. We have that energy, extra energy, to stand for what is really important. Kaya lang, nakakalungkot pag hindi nila nakukuha yon. Kasi nakukuha lang nila yung sigaw mo, yung galit mo, at saka yung masakit na palo siguro sa mga bata. Jesus in this gospel, He was also very angry. Galit na galit si Jesus sa mga nagtitinda sa templo at ginawa nilang palengke ang templo. At hindi lang po yun, nung nagba-Bible study po kami seminarista, ang kinagagalit ni Jesus, yung pagtitinda nila sa templo, may kasama pang pandaraya. Kaya nga tinawag niya, you thieves, mga magnanakaw. Bakit po? The Jerusalem temple is the center of the Jewish faith, no po? Dumadayo yung mga tao. Para kunyari, yung mga nagpupunta sa Mecca, no, sa Saudi, yung pera ng dumarating, hindi pareho ng pera sa Saudi, nagpapapalit sila. O kaya, kunyari, mayroong mga dumadayo sa isang simbahan dito, maraming mga nagtitinda. Pwedeng inaabuso nila yung mga dayo. Inaabuso nila yung bumibili ng kailangan nila sa templo. Yun ang kinagagalit ni Jesus. The untruthfulness, the abuse in the temple itself, other than making the temple a marketplace. Alam niyo po ba't galit si Jesus? Can you guess why Jesus is angry? Anong mahalaga kay Jesus? Ano? Nung bata siya, nagro-rosaryo po tayo araw-araw. Yung sorrowful mystery, fourth. Ano po yun? Jesus was lost in the temple, finding at the temple. Nawala si Jesus sa templo. Alam niyo po, hindi man siya nawala, nagpaiwan siya talaga. Nagpaiwan siya templo. Hindi po siya nawala. Nawalang hindi niya alam saan siya. He knew where he is and he knew why he remained. Nanatili siya doon. It was his choice. Yung mga nawawala, hindi nila alam saan sila. Hindi nila alam saan sila nakarating. Hindi nila alam saan sila pupunta. Yun yung nawala. Jesus was not lost in the temple. He decided to remain. And he knew the reason. Bakit daw? Nung nakita ni Maria at Joseph, my son, we have been looking for you for more than a day. Anong sagot ni Jesus? Did you not know that I must be in my Father's house? Hindi nyo ba alam na dapat ako manatili dito sa bahay ng aking Ama? Now you know why Jesus is angry? Malit pa si Jesus. Ang templo ay bahay ng kanyang Ama. Ganon ang tingin niya sa templo. Mahalaga ang templo sa kanya. Parang tayo, paano natin pinapahalaga ng simbahan? Hindi lang building, hindi lang lugar ng pagdarasal o binyag o misa. Ito'y bahay ng Ama. It is a relationship that He respected so much. Now you understand why we call it holy anger. Banal na galit. Kasi yung galit niya may dahilan. And the value of His love and value for the house of God is like fire that consumes Him. Kaya nga po, even with our positive values, may we also know why. May we have that passion to let go of our fear to express what is valuable to us. When we talk about the value of justice, a value of truthfulness, marami na po ngayon yung hindi totoo na lumilipad sa mga internet, sa mga kwento-kwento. We should also be affected by it. Instead of being stoic, na wala tayong nararamdaman, wala na tayong pakialam. Because we should challenge the Goliaths in the midst of our society. And we should stand praising our Lord Almighty. Minsan po,
narinig ko yung homily ni Bishop Soc Villegas nung inilibing the late Archbishop Oscar Cruz. Sabi po ni Archbishop Soc Villegas, describing the late Oscar Cruz, Archbishop Cruz, sabi niya, there are two gifts that I received from this Archbishop Oscar Cruz. Sabi niya, the gift of holy anger, because he was in love, not bloodthirsty revenge, but his anger from deep craving for the better church, something more beautiful for society to be born from hope. And kalawa po, the gift of holy courage, yung banal na lakas loob, to be angry and not to give up, to our pag-asa nating we can become a better church and we can even become a better nation. Ito po ang ating panalangin. Huwag po kayong matakot magalit kung ang galit na ito ay nanggagaling sa mabuting paraan. At hindi tayo makakapanasakit sana o makakasira kundi magkakaroon ng pagpapahalaga ang ating galit na banal. May our emotions be respected for its reality, accept it, at the same time, channel it in a way we become matured in realizing and expressing our feelings in a way that we become truthful, at the same time building our church, building our community, our family for the better. Ito po ang ating mabuting balita. Let your anger be expressed in a holy way. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen.